So, who could help us to explain ano ba yung mga learnings niya from previous face-to-face meeting? Anyone? Anyone from the class po? Wala? Sige, no need to raise your hand. Pwede ka mag Ernest. Sir, from our previous lecture on our space class, I've learned that when we say that it is an open loop, it is just a simple linear process. For example, input, process, output, then tapos na po doon. While when we say closed loop, there is a feedback. That means that the output is dependent on the input. So input, process, output, then there is a feedback for closed loop systems. Okay. Sige po. Anyone pa? Thank you, kuya.
Ah, okay, so example daw natin is yan, ang autopilot. So yung autopilot natin, yung sa mga nakakasakay ng eroplano, ano, so pinapabayaan na natin, minsan pag nakapag-set na tayo ng ruta, hindi pala tayo, yung mga piloto, pag nag-set na tayo ng route, di nagkakaroon tayo ng specific stabilization ng autopilot system. So ano ba yung stabilization na meron doon? Di doon papasok yun pong ating, tawag dito, yung pong ating yaw, drag, nakokontrol nila yung outside pressure or yung flow na itatama na i-correct natin. So, autopilot yun. Okay, so brain exercise tayo. Yan. So, brain exercise number 1. Oh, ito, raise, huwag na mag-raise hand, pwede na kayo sumagot. Identify lang natin if it is open loop or closed loop. Tapos, identify natin ano ang input at output ng system. Okay, for number 1, an electric switch is manufactured control system controlling the flow of electricity. By definition, the apparatus or person flipping a switch is not part of the system. It is open loop or closed loop. Kapag open loop mag-heart, kapag closed loop mag-like. Yeah, sana all. Puro heart. Okay, so the answer is open loop. Ayan. So ano naman daw po ang input at ano daw ang output? Sige, pag tinatamad magsalita, pwede mag-type sa ating chat box. Dapat nag-live na lang pala ako sa sa TikTok o kaya pwede nga i-type ang sagot. O kaya sabihin. May imimik ba? Parang wala naman. Ay, ako pala yun. Wala. Info messages. Wala. Grabe naman ang mga mag-say, sige, input on and off ng switch at ang output ay, sabi ni Jake, ano naman ang output, Jake? Flow ng kuryente. Ang galing naman ni Jake. So, tama po. So, the input is the flipping on and off, yon, flipping on and off ng switch. And then, ang ating output is flow or non-flow of electricity. How about number 2? Ayan, lumabas na siya pala. Okay, basa na lang. Yung makakita nung naka-off cam para siya magbabasa. Sige. Jace, pangalan nito? Tumatindi. Sige. Jason po, sir. Ano? Jason po. Jason. Ano pinagkalaban? A thermostatically controlled heater or furnace automatically regulating the temperature of a room or enclosure is a control system. Ano po, sir? Siya po ay closed loop. Tapos po yung input po natin ay yung parang pong yung knob po yata siguro ng pang-control ng heat. Tapos ang output po, sir, ay yung init po or yung init nga po. Pwede, tama siya na closed loop. Sige, more elaborate pa po para sa ating input-output. Sige po. Sige, ate. Nauna si Zoe. Si Zoe nga ba? O si Zoe. Sir, I think the input po is the heat po and yung output niya po is if pagkakameron po na para po kung heat na nga po siya is Sige. Sige po. ang input niya po is heat tapos ang output niya po is kung mamimit niya po yung temperature po. Okay, so paano siya tinatawag? Ganito. Yung ating input is the actual heat or actual temperature. Ano ang output? It is controlled temperature. Okay? So, nagigets ko yung point niya. Tama naman.
Pero when we say, paano siya sabihin? The actual heat or the actual temperature and the, tawag dito, sabi ko na eh, the output heat. Ayan, output temperature. How about number 3? Anyone? So, sino naman pwede magbasa tapos sige, huwag kayo mahiya. Okay lang yan. Pili tayo. Si ano, sige, may tumaas ng kamay. Jan. Si Liza. Sorry. A part of the human temperature control system is the precipitation system. When the temperature of the air exterior to the skin becomes too high, the sweat gland secretes heavily, inducing cooling of the skin by evaporation. Secretions are reduced when the desired cooling effect is achieved, or when the air temperature falls sufficiently. So, ano daw po ang ating input? It is closed loop or open loop. Sige, pa-heart para po sa magla-live na nga lang ako. Ayan, mga kapuso, kabarkada, kapamilya. Pa-heart naman po kapag ito po ay open loop at pa-like naman po if it is closed loop. Ayan. Pa-press na po ng ating mga button. Okay. So ngayon, the answer daw po is a closed loop system. So what makes it a closed loop system? Anyone? Anyone po, mga ate kuya? Ayan, mamaya may freebies tayo. Go, ano na? Sige. Sige po, sino yun? Aris. Kasi po yung output niya, which is yung the rate at which sweat is excreted, ay nakaka-apekto rin po sa ating input, which is temperature po. Kuya, hindi ko naintindihan pa ulit. Ano daw? Yung ano po, yung output po na sweat secretion rate, nakaka-apekto rin po sa ating input na temperature. Kaya po naging closed loop. Okay, sige. Sige, thank you. So, closed loop. So, how about, what is the input and what is the output? Anyone? Sige po, input. Ko basa, wait lang. Magubos sa tablet. Input, environmental temperature, output, sweat. Matalino. Tama po, tama. So, ang input natin is the actual temperature or environmental temperature. Okay, so ito, huwag na yan. Pang face-to-face exercises ito. Napakita ko na sa inyo to. Hindi pa. Hindi pa. So, at this part, this figure is an example of control system. So think of ano bang control system ito? Isipin natin. Tapos if it is open loop, closed loop, ano ba ang input at process if it is Sige nga po. Paisip po ano kaya to? Sige po, kuya. Sir, yung sa toilet po. Sige. Sa flash. Okay. So what is this type of control system? So this is a level control system. So hindi sasabihin water kasi level. Sabi ko nga nung una, the term we use for the control system or the word that represents the control system is the process variable. Ano ba yung mini-measure, mini-monitor, or kino-control? So by this, ang mini-measure natin ay level. The flow is just an output. So input natin is the level, and then ang ating output is level pa din. Ano po, kung na-reach na or hindi yung level. But the question is, it is an open loop or closed loop?
Wait lang, sige, paisip ako what if it is an open loop, closed loop, and ano yung input output. Wait lang ha. Ayan. Okay, so pagod ako. So, discuss natin. Sorry po alam, kilala niyo naman siguro ako. Lagi na ako tinatawag kung saan saan. Ma'am? Yun ma'am yung taga... Ayan. So ano yung input natin dito? Input natin is the water level. Ayan, water level. At ang output natin is the level din. Ano po? But then, ano yung mga components natin? Ito, yung mga cords, pulleys, and stopper. These are used as final control element. Sensors natin is the ball flow. Controller natin is the cords and pulleys, depende sa lawak o layo. And then, final control element natin ay stopper. Huwag na yan. So, wag na din to. Yan. So, there are four primary reasons for control system. First is power amplifier. Ibig sabihin, we use the control system para makapag-power amplify tayo ng isang system. For example, napakalaking satellite, ihaharap natin sa ganitong side. So, gamit lang natin ay knob. O kaya naman, we use small equipment or component para mapagalaw yung isang bagay. Controller na din yun.
power amplification na din yun. Next naman is the remote control. Sa remote control, halos pareho lamang din siya dun sa isa, but then remote control doesn't have any mimicking. Ano po? And then the third one is convenience of input form. So for example, nakalagay dito temperature control system, the input is a position of thermostat and the output is the heat or the output heat, output temperature. Thus, the convenient position input yield a desired thermal output. Ibig sabihin natin, mas convenient sa atin kung ano yung input-output relationship depende din sa ating desired input at desired response. Sa ating input at sa ating desired response. And then, last is compensate for disturbances. Ito, kanina pa natin nababanggit yan. So, basically, sa disturbances, nako-correct na natin agad siya at mabibigyan natin siya agad ng correction or emphasis. Ano po, napapatama na natin. That is the 4 primary reason for a control system. Yan na yan. Then, meron tayong tinatawag na analog and digital, if you would remember. So in control system, it is important for us to identify if it is analog or digital. Para alam natin kung ano yung system natin na ina-identify or pinipertain to. So for this, we have the analog. Control system can be classified according to their types of signals they process. Ano ba yung pinaprocess nila? Either it is analog or digital. So, may tinatawag din hybrid. So, continuous time control. O tinatawag natin siyang continuous data control system or analog control system. Kasi, by the time nagpo-provide siya sa atin ng data o nagpo-provide siya sa atin ng measurements, hindi siya in terms of discrete output na meron wala, value 0110. So, continuous yung give measurement niya. Next naman is the discrete time control system. For the discrete time naman, yan, ang mga sample data or yun nga, yung sasabi natin kanina na digital lang or sample data. So, have discrete signals or components at one or more points in the system. So, control systems engineering consists of analysis and design. How do we differentiate analysis and design? Sige nga po, ano pinagkaiba ng analysis at design? Analysis is you analyze the system based on its specification, based on evaluation. Ang design naman is when you do the design, you base your output on specification. 'Di ba? May basis tayo. Ang analysis nag-evaluate muna. So, yan. It is the investigation of the properties of an existing system. So, yung meron na. So, sa atin, sa control system, sa mga project nyo, pwede naman tayong analysis and design. Walang problema. Hindi naman porket project, kailangan bago. Hindi importante. Ang importante sa atin ngayon is for you to be able to identify or to create a closed loop system that can do or that you can solve its modeling. Makapag-model tayo ng inyong project. Sa design naman, it is the choice of and arrangement of system components to perform specific tasks. Siyempre, may tinatawag tayong design by analysis. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa design by analysis, you're going to design the system. Based on evaluation, based on analysis, based on the problems you encountered. Redesign yung iba ang tawag nila, redesign. And then, design by synthesis is designed by the books. Directly from its specification, o kaya naman saan siya nanggagaling, saan siya gamit doon. Ano? Specifically. Any question po, ate kuya? Wala. Bakit wala? Alam mo na ako. And so let's focus on the feedback control system.
Okay, so before we continue, I would like to remind you, sino kaya tong pumapasok sa meet natin? Kilala niyo ba si, accept ko na. Yan. Let me remind you for your final project, think of something that is a closed loop system. Okay? Pwede na kayo mag-start mag-isip. Closed loop system. Any closed loop system. Okay? Wala naman tayong problema with regards to closed loop system. Tama? Tumba. Ito yun. Ano yan? Okay. So, historical development and control system. Ayan. So, in ancient Greece daw, nag-start yung mga water flow regulation, water clock, automatic, oil lamp. Then Cornelis Drebbel naman for the temperature control. James Watt in 18th century is the Flyable Governor. This Flyable Governor is used for power generation, ano, with use of magnets. Ayan. So, napaikot natin ng ganun para magkaroon tayo ng output. Narinig niyo ba ako or you can hear other, wala naman. Wala kang narinig na noise? Uy, ano ba pala? Okay. So, next naman is the late 19th to mid 20th century or the modern control theory. Dito na pumapasok yung mga automation. Dito na pumapasok yung ating mga pneumatics. Yan. So, history. Kita niyo yan? Dami, no? Dami. Basahin na lang. O, kasi baka sabihin nyo, pagdating ko sa company, kunwari, makakita ka doon ng ng steering ships. Pagpasok mo sa company, ay, alam ko yan, 1920s yan. Anong pakialam nung katrabaho mo kung 1920s yun? Ba? Diba? So, but then, lagi ko sinasabi sa klase ko, this is the history of control system that brings us kung nasan tayo ngayon. So, let us acknowledge them by clapping your hands. Sige, palakpakan na natin yung mga event na yan. Kasi may kasunod pa. Yan. Hindi ako nagpapa-exam. Hindi po ako nagpapa-exam ng mga ganito. Oo. Pero let us acknowledge their contribution to the control system. Pakibasa. Sa question and answer, possible lumabas to. Pero sa exam, hindi. Baka magtanong ako by next week. At least you have idea. Not specifically dates. Names, pwede pa. Pero dates, hindi ako masyado. 1994 lang yung alam ko. 1994 ako pinanganak eh. Ay, sorry. Yan. So, history of control system. So, there's a lot. Actually, guys, walang makapag-define kung kailan talaga nag-start ang control system. Parang ito yung binabanggit natin nakaraan na plus minus. Alam mo kung kailan tinuro, pero sino ba ang nagturo sa atin? Una, ang sa bahay ba? Sa school ba? Kailan mo ba unang ginamit? We don't really know. But then, instinct of siguro na isang tao to analyze things that they could analyze. So for example natin, yung water level, siguro based on experience na try nila, ay pwede naman palang ganito, so ganito gagawin ko, di ba? Pwedeng ganito, normally ganito ang nangyayari, so ganito gagawin ko. The concepts are not all designed. Sometimes the concepts are destined to understand lang. Nandyan na eh, provided na siya. For example, gravity. Nung unang panahon ba, di naman nila alam kung may gravity pala talaga. Nung nalaman nila, saka pa lang natin nalaman kung ano talaga yung specific value of gravity sa Earth. Diba? Ganun din. So, hindi natin identify lahat ng mga bagay na. Ganun din sa control system. So, example, have you seen a Vitruvian Man? Nakita niyo na to?
nakita niyo na yan before sa mga pelikula. Di ba sa mga pelikula, yung mga ganun, mga Asian treasure. Ano ibig sabihin doon ng Vitruvian Man? Hindi nga po. Alam po na. Vitruvian Man, ano kaya ibig sabihin nun? For the Vitruvian Man, it is actually said that uh, this represents for the system that is identical, even though hindi naman total identical ang ating human system, pero identical, symmetrical. All things na ginagawa mo has its own control system. For example, picking of something, diba? You sense kung nasaan, you control, and then you do the output. Measure, monitor, and control. So sila yon. Yan. So, example natin ng mga control systems in human system. Pancreas, nag-regulate yung ating mga blood, yung mga sugar level natin, blood glucose level. Adrenaline, pag tumakbo ka ng di ba, hinihingal. Kasi, ay, bakit pa ako hinihingal? Kuya, okay nga hinihingal ka kasi nga, pag increase ng heart rate mo, yung oxygen mo naman sa loob is naghahabol din. Kaya minsan sinasanay natin pag mga nagja-jogging, di ba? Sino mahilig mag-jogging dito? Tuwing umaga, tuwing hapon, meron ba? Yung mga makikita mo sa sa kalsada. Sabi ko dati, isang buwan lang yan. 2026 lang. Pero marami pa rin nagja-jogging ngayon, no? Sana hindi sila mabangga. Sana mag-ingat sila. Kasi mga naka-headset, binusinahan ko na kanina, ay, sa gitna talaga. Anyways, so next naman is the eye. Following moving object, di ba pag nakakita ka ng maganda, di ba? Kahit tigilan mo yung mata mo, sumusunod pa din. May mga makukulit na mata eh. No? Next, hand, pick up object, nabanggit na kanina. And then temperature, example natin kanina about sa temperature ng secretion, yung pagpapawis. So, in control system design, we have 3 parts. Dito na tayo mag-start sa 3 parts na to. First is to establish the goal, variables to be controlled, and specification. So, sa inyo pong proposal, sa ating input, process, output of closed loop system, think of something. Establish your goal, variables to be controlled, and specification. So, itong tatlong to ang gagawin ninyo muna sa umpisa. Ano ba yung gusto nyo mangyari dun sa project nyo? Ano ba yung objective natin to accomplish those projects? To exhibit, to model, to identify, di ba, mga ganyan. So, isip na kayo ng possible objectives nyo. I will check those objectives naman. Siguro, next week ay topic proposal, and then next week or the next online natin, dun papasok yung pag-check ko naman ng objectives. Yan. And then after nun, magkakaroon tayo ng system definition and modeling. Sa part na ito, establish nyo na yung system configuration, the computations, yung modeling natin, design, gaano kalaki ang chassis, gaano kalaki ang process, ang gulong, kung may gulong man. And then third one is control system design, simulation, and analysis. If you're going to do it, pwede kayo mag-develop naman. Minsan okay din ang simulation, kaso sa simulation kasi, depende kung anong gagawin mong action or gawin mong process. Pag konti lang, minsan pangit. Diba, ang konti lang ng data magagather mo. Not unlike yung iba. Ayan. Okay. So, ito yung ating. So, pagde-design ng feedback or ng closed loop control system, you can transform requirements into physical system. Draw a functional block diagram, create schematic, develop a mathematical model, reduce block diagram, and analyze and design. So, from step 1 to step 6, actually, lahat yan ay buong semester natin gagawin. Step by step. Okay? So, hindi tayo magmamadali. Tayo ay dahan-dahan lamang. Kung hindi natin matapos hanggang ibang part, pwede naman laktawan. At least we've tried to understand ano at paano siya. Okay?
So for mechatronics, actually, control system is essential. Why? Because being an engineer of mechatronics, you're going to deal with signals and systems. These signals and systems may be connected to physical system modeling or computers and logic systems. Kung paano ba siya magfa-function, paano siya gagalaw, at paano siya mag-output. Next natin is the software and data acquisition. So if you want a leading lagging output, if you want to combine, if you want to yung mga ganyang pwede naman. Next is sensors and actuators. Importante sa atin to identify ano ba yung gagamitin natin para malaman natin ang limit, malaman natin kung ang capacity. Ano po? And the next is the physical modeling system, so on and so forth. Depende kung saan kayo mag-start. Depende if meron kayong design by analysis or design by synthesis. Again, kapag design by analysis, you're going to start with data acquisitions, mga computers and logic systems, para malaman niyo yung function niya para saan ba talaga siya. Okay. Ay, naku, mali. Ayan. So example natin ng modern control system, yung automobile na steering control system. Kapag tinurn mo sa left, di magta-turn ka sa left if the driver is part of the system. Ano pa? So, sa face-to-face na lamang yan. Mas madaling yan. If you are part of the control system, then it is closed loop. Kapag hindi naman, it is an open loop. And ito yung mga example ng mga multiple input and then one specific output. Ayan. Aray ko. LX, autopilot, Rolio, tsaka pitch. And then, wag na yan. Muna, nabanggit ko na itong 4 primary reasons. Banggit ko na din to kanina. Na. Ngayon, may tanong kayo. Tigil natin itong kalokohan na to, no? Ayaw nyo magklase. Sino ayaw na magklase? Heart nyo naman. Kasi, yung gusto pang magklase, like. Tandaan nyo yung mga nag-like ha, maiwan kayo sa meet. Ako pagod na magsalita, masakit na lalamunan ko. O yung mga nag-like ha, yung mga walang pakialam sa buhay, paano kayo? Hindi kayo umimik, hindi yung kinakausap. Parang ang babait ng mga mexing ngayon. Sa una lang yun. Hindi ako naniniwala. Okay. So, now, nag-start ka na? Nasa ka na? Nauna na kita. Tapos na ako. Yeah. Mag-start ako ng modeling. Yun, tinapos yung PowerPoint. Mahirap explain yan sa online. Sabay na tayo? Okay. Sorry. Sige na. Okay. So now, we will go to modeling and frequency domain. So in modeling and frequency domain, so control systems model or representation. Pag sabing model, hindi yung mga ganun-ganun ha. Modeling is representation. You're going to model
in terms of the design, in terms of the interpretation. So to solve the control system problem, we must put specification or description of the system configuration and its components into a form amenable to analysis or design. Mayroon tayong 3 basics nakalagay dyan. Una is mathematical model. So, mathematical model, yes. Lahat tayo mathematical model. So, in the form of differential equation and or other mathematical relations, example, Laplace and Z transform. Next is block diagram. Ito ay sa last part pa ng ating semester. And last is the signal flow graph. I don't know if aabot tayo sa signal flow graph kasi halos same lang din naman siya sa block diagram. Baka doon na lang tayo mag-focus. So ngayon, all I want you to do is that do the review of Laplace transform. Tinatanong ko naman kayo kanina kung gusto niyo pang ituloy yung klase. Eh, sabi niyo, sige. So, no choice, tuloy ako ngayon. Yan. So the Laplace transform is defined as the Laplace of the function of time is equal to f of s. So ang ginagawa, di ba, review na lang to summary na lang din. Yung f of t, tina-transform natin into capital F of s. The time will be modeled into frequency domain. Yan. So t to s. The integral of from negative infinity to positive infinity. E raised to negative st dt. So lagi naman tayo naglalagay ng dt. So ito na yan. So where s is equal to real number, di ba sa advanced math natin, meron tayong tinatawag na complex number. Ano nga po ang complex number sa admath? Ano po ang complex number? Hello? Sige kuya. Kuya Arish. Yung may real at imaginary part po. Pero ang tanong ko, ano ba si real number at imaginary number? Bakit natin siya inaaral? Hindi nga po. Para saan kayo ang relationship ng aray? Sakit. Relationship ng real number at imaginary number. Wala. O yung ating mga real number, these are the gains or the outputs ng system natin. And then yung mga imaginary number, these are the possible outputs or implications. Sige, okay lang yan. Tandaan nyo pa to, di ba? So, tandaan nyo pa, tama, review na lang. Basta kayo, di ba, admat? Alam nyo to. Pakalimutan lang, no? Pakalimutan lang. Kaya nyo naman balikan to, di ba? Yung iba ka na, babalikan nyo ito pa ba? So, u of t, equivalent niya in Laplace, 1 over s, t u of t, 1 over s squared, t raised to n, u of t, n factorial all over s raised to n plus 1. So, sauluhin lang natin to. Ano pa? Siyempre, hindi lang yan. Meron din tayo ang Laplace transform theorems. So, sige. Tandaan lang natin. Okay? O example, find the Laplace transform of the following. So, ano daw po ang Laplace transform ng a e raised to negative at u of t? Based doon sa ating dito, ang itsura niya ay ito, di ba? Number 5, e raised to negative a t u of t. 1 over s plus a. So, ibig sabihin, na-transform, ay, wala palang sagot. Wala palang sagot. Paano ko susulat lobat yung tablet ko? Yan, a all over s plus a. Ang gagaling mo lang, Mike, kasi. Ang gagaling. Ano?
O ito naman B. Ano ang Laplace transform? Sige po. Wala. 3s, tama. Or minus 2s squared, tama, plus 24. 24 ba nga? Yan. 8. Oh, 8 lang. 8. Tama. So ngayon, ito yung mga problems natin for inverse Laplace naman. So mga inverse Laplace, assignment ko na sa inyo muna. Kayo na, review nyo naman yan. Hindi naman akin. Doon ako mag-start ang discussion ko sa part kung saan gagamitin nyo na yung na-review nyo. Okay po? Okay. So, tanongin ko kayo ulit, should we stop it na? Kung magtuloy pa natin. Paki-heart kapag tuloy pa. Paki-like pag itigil lang natin to. Tigil lang natin. O, di umalis na yung ititigil. Hirap pa pulong ng teacher nyo, no? Anong oo? Kita ko sabi nung isa, trip lang yan. Kaya nangingialam ng trip. Anyway, sige. So, actually, yun lang talaga for today. Kaya sabi ko, kahit mga 8:20 mag-start kasi hindi ako masyadong ng online, lalo computation tayo. Gusto ko sa personal tayo mag-dot. Pero bago ang lahat, smile kayo lahat. Screenshot ako. Dapat mag-screenshot din kayo ha. Kanya-kanyang screenshot. Pag nag-screenshot kayo, lagyan nyo ng date sa baba. Ipunin nyo. Tignan ko kung umaten talaga kayo. Aray ko. Kasi hindi mo ko kompleto eh. Yung screen ko, konti lang. 2 section kayo. Okay, 1, 2. Wag waki Otoy, Jake. Wag waki. Normal. 1, 2, 3. Okay na. O, hinga muna. Kasi isa-save ko lang siya. Ano ba ito? Paano ba i-save to? Save. Ano nga kayo? Nexe 02, 11, 26. O ngayon naman, ang gawin nyo, lahat ng mga O1, per section naman tayo, lahat pa off cam, O1 maiwan, on cam. Tapos lahat ng O1 pa raise hand. Raise hand at ng O1. Para kunwari, pag nakita sa screenshot, ay, ang sumasagot sila lahat. Di ba? O1. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Wala ako yung hindi nakasumay. Okay. Ano nga? Save. Wait lang ha. Mexe 02, 11, 26. Mexe 2201. 3-3 pala kayo, no? 3-2. Kala, third year na kayo. O, auto naman. Baba ang kamay. Though may kopya naman nga pala ako kung sino ang nandito. Yaman. Auto naman. Raise your hands. Tapos on cam. O2. Okay. O2. Yung ibang section pa off cam naman para mawala kayo sa screen. Dami na. Isan lang to. Yung kay Matt, 21 yung naka-raise na hand. Kay Zaira, 23. Ano yan? Sa dami yung ganon. 30 si Heart po. Smile. 5, 4, 3, 2, 1. Bahala kayo. Siguro kung sa TikTok to, nakadami na ako ng heart, ng like. Mexe, tayo mo ngayon. 02, 11, 26. Mexe
K202. O3 naman, off-cam ng O2. Hirap naman, tagal pa to. Mhm. Oo nga pala, pwede kayo mag-on cam pag nagkaklase tayo, ganyan. Kung kakain kayo, okay lang din. Walang problema. Sir, kain tayo. Pero huwag kayo nagda-drive, wag yung sa biyahe. Kung tumatay kayo, okay lang din. Basta mag-off cam na lang pag mag-CR, ha? Pag may plano kayo, O3 na yan. Sira, parang kakamulat lang ng mata, oh. Halatang halata naman si O3. Si Ian, parang galing Pantricias. Sige na nga. 5, 4, 3, 2, 1. Okay na po, mga ate kuya. Thank you very much. Ba't ganun? Okay na po. Ano nga? Save ko. Sige. Question po, kayo ba ay nakapag-login na sa atin pong LMS? Sinong hindi pa? Hindi pa. Sige, try nyo muna. Baka may question kayo eh. Okay. Dito na, sa LMS, dito ko nilalagay yung ating mga tawag dyan, ang ating mga links. Sir, saan ko i-input yung section? Sa code. Actually, hindi ko alam. Paano ba yun? Sinabi lang sa akin ni ma'am, code daw. Saan? Try nyo nga ngayon. Mark, Andre, Antonio. Bakit? Ano po sa ilalagay? Ako nga. Kunwari ako maglalagay. Share ko nga yung screen ko. Paano ba yung ginagawa niyo? Oh. Meron dito. Login lang. Yung pagka-login, Google. Input. Next natin. Alam niyo na password ko pag open ko, yun na. Ay, as teacher na ako eh. Wolf. Ano nangyari sa inyo? Kayo nga. Sino pwedeng mag-share ng screen para turuan ka na lang? Hindi ko din alam kasi to kung paano as student. Sino mayabang dyan? Pwedeng mag... Hello? Uy! Ano yan? ECE na yan. Tinatanong. Baka mapili niyo yung ETF ha. Check nyo, baka ETF. Dalawa kasi yung subject ko eh. Isang ETF tsaka isang sa inyo. Sige, nag-okay na. Check natin kung ilan lang. May 14 na. Si Aklan. Si Beans. Kabar. Tolentino. Wala nga naman. Yan, dumadami na. 18. May sections naman yan. So,
Okay na tayo. Pending for email confirmation. Huh? Bakit? Anong email ba ginamit mo? Bot.stateu. Login mo na yung Bot.stateu ko. Ha? Ayan. So, medyo naman, okay naman na yung iba. So, if wala na kayong question, I'll be sending dun sa LMS by Friday yung atin pong link kung saan lalagay niyo yung mga titles. Okay? Or possible link na lang siguro. Gawa kayo ng shared drive tapos i-link natin. Basta mag-announce na lang ako kung anong gagawin natin. Ha? So, I think that's all for today. So, see you by Monday. Hopefully, wala tayong ibang gagawin sa Monday. Okay po? Review your Laplace, review all. Okay pa? Sige. Maraming salamat. Check mo email mo. Galit ko. Bye-bye.